Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and Isang fashion. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, match up ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Prompting. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Prompting kasama si Kises Habson. DZRH Balita Prompting. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Prompting ngayong araw ng Miyerkules.
July 1, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi. LPA sa labas ng bansa na sa bahagi na ng Oriental Mindoro, posible pa rin na maging bagyong Henry. Balitang Promdi. Iglesia ni Cristo Rally bilang suporta kay Senador Marcoleta magpapatuloy pa hanggang mamayang gabi. Balitang Promdi. Pangulong Bongbong Marcos tuloy sa kanyang 4-day state visit sa Canada sa kabila ng kilos protesta ng INC. Balitang Promdi. Schedule sa impeachment trial laban kay VP Sara pirmado na ni SP Gatchalian na paglilitis tatagal ng 72 araw. Balitang Promdi. Mga manggagawa at minimum wage earners sa Metro Manila may aumento na 85 pesos epektibo ngayong Hulyo. Balitang Promdi. Pulis inakusahan ng pangmumolestya sa isang 8 anyos na batang babae. Kinasuhan. Balitang Promdi. 12 anyos na bata sumuko naman sa pananaksak ng kapwa estudyante sa Bacolod City. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Hobson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Unahin natin ang ulat panahon. Pauulanin pa rin ang low pressure area sa loob ng bansa ang malaking bahagi ng Luzon ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa coastal water ng Puerto Galera Oriental, Mindoro, ngunit inaasahan na lalabas na rin ito ng landmass ng Luzon. Patuloy itong magbabagsak ng mga malalakas na pag-ulan sa lalawigan ng Quezon, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at iba pang bahagi ng Luzon. Mataas pa rin ang tsansa ng naturang LPA na mabuo bilang mahinang bagyo na tatawagin sa pangalang Henry. Gayunman, palalakasin din ito ang southwest monsoon o ang habagat. Balitang Promdi. Samantala, nagkilos protesta ang libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument at sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kahapon ng umaga at hanggang sa kasalukuyan. Ito'y bilang pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta na nakatakdang sampahan ng kasong plunder ng Ombudsman dahil sa hindi pagdedeklara ng 75 million peso campaign donations sa kanyang Statement of Contributions and Expenditure noong nakalipas na eleksyon. Kiit po ng mga nagprotesta, biktima si Marcoleta ng selective justice. 4 na mga demonstrador naman ang inaresto sa naturang rally habang 3 pulis ang nasugatan. Ayon sa National Capital Region Police Office, walang permit ang naturang pagtitipon. Habang kalaunan ay binigyan din sila ng permit na makapagsagawa ng rally hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Balitang Promdi. Sa kaugnay na balita, binigyan na nga po ng permit ng Quezon City Police District ang rally ng INC o ng Iglesia ni Cristo hanggang ngayong araw, July 1. Sa inilabas na permit, pinapayagan lamang na mag-rally ang mga miyembro ng INC sa White Plains Avenue, Temple Drive, sa Quezon City hanggang alas 8 mamayang gabi. Wala ring isasarang kalsada at kailangan din na panatilihin ng maayos at malinis na lugar hanggang sa matapos ang rally. Maaaring bawiin ang naturang permit kung hindi masusunod ang mga ibinabang alituntunin. Una nang sinabi sa DZRH News ni MMDA General Manager Nicolas Torre III, walang permit ang ikinasang surprise rally kahapon. Samantala, umabot naman sa 15,500 ang crowd estimate
sa mga dumalong rallyista. Batay po sa datos ng Quezon City Police District hanggang alas 8 kagabi. Balitang Prompty. Samantala, dumako muna tayo mga balita mula sa probinsya. Unahin natin si Romy Gonzales dyan sa Cordillera. Muling sagupaan ng dalawang naghihidwaang tribo sa Mountain Province at Kalinga, isa po ang nasawi. Ibalita mo yan, RH41 Romy Gonzales. Nag-iwan ang isang nasawi ang panibagong karahasan sa pagitan ng tribong Butbut sa Tinglayan Kalinga at tribong Betwagan sa Sadanga Mountain Province noong Hunyo 27. Ayon sa Kalinga PNP, ang nasawing miyembro ng Butbut tribe ay napatay sa nangyaring sagupaan sa Mount Tumawad. Nag-deploy ng mga PNP personnel sa lugar para hadlangan ang tuluyang paglaganap ng hidwa ng dalawang tribo. Kaugnay nito, inendorso ng pamalang panlalawigan ng Kalinga ang usapin sa Cordillera Regional Peace and Order Council sa hangaring makahanap ng pangmatagalang solusyon sa matagal ng boundary dispute sa pagitan ng dalawang tribo na magitan ng mga lokal na opisyal at pinagsanib na Peace Task Force sa pagitan ng mga tribal elders para makarating sa isang permanentang kasunduan at mapanumbalik ang dating normal na komunidad sa pinag-aagawang hangganan. Ang hidwaan ay nag-ugat mula sa pinag-aagawang lupa at yamang tubig sa paligid ng Mount Icar na nagsimula pa noong unang bahagi ng taong 2000 nang humantong ang kanilang di pagkakaunawan sa kanilang teritoryo, pastulan at likas na yaman sa pagkabuwag ng tradisyonal na kasunduan, pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang tribo. Ang di pagkakaunawan ay naging dahilan ng ilang ceasefire agreements at pagguho ng negosasyon. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, nakataas sa red alert status ang lahat ng unit ng National Capital Region o sa National Capital Region ng Armed Forces of the Philippines. Ito po ay sa gitna ng nagpapatuloy na rally ng Iglesia ni Cristo, particular na sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sorces Trinidad, paraan ito upang matiyak ang operational readiness ng militar kung saan ay mananatiling handa ang kanilang mga tauhan at kagamitan para sumaklolo sakaling humingi ng tulong ang mga lokal na otoridad. Inaasahan naman na magtutuloy-tuloy pa rin ang rally ng INC hanggang mamayang alas 8 ng gabi matapos silang makakuha ng permit mula sa pamahalaang lungsod ng Quezon. Balitang Prompty. Mahigpit na minomonitor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Gayunman, sinabi ng Malacanang na hindi ito itinuturing na banta. Paliwanag po ni Palace Press Officer Claire Castro, iginagalang naman ng Pangulo ang karapatan ng mapayapang pagtitipon at ang malayang pagpapahayag. Dapat lang anya ay siguruhin na hindi inaabala ang iba pang mga mamamayan at nasusunod ang batas kabilang na ang pagkuha ng permit sa rally. Balitang Prompty. Samantala, ang oras po natin, alas 3:17 na po ng umaga. Tuloy pa rin ang nakatakdang working visit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Canada. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, walang magiging pagbabago sa schedule ng Pangulo sa kabila po ng baglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA na inaasahang magtatagal hanggang mamayang gabi. Nauna nang inihayag ng Malacanang na bibisita po ang Pangulo sa Canada
Simula po ngayong araw, July 1 hanggang sa July 4, alinsunod po sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Tatalakayin sa biyahe ang mas matibay na ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa kalakalan, depensa, enerhiya at bagong teknolohiya. Bukod dito ay magpupulong din ang dalawang lider para pag-usapan ang mga isyu sa seguridad sa rehiyon at sa nalalapit na pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN. Balitang Prompty. Samantala, dumako muna tayo balita mula sa Pangasinan. Standby, Freddy. 3 sa 5 suspect na nang hold up ng express delivery warehouse sa Pozorubio, Pangasinan, natukoy na ng mga pulis. Ibalita mo yan na Rich 38, Freddy Fajardo. Natukoy na ng PNP Pozorubio ang pagkakakilanlan ng 3 sa 5 katao na nang hold up sa express delivery warehouse sa kanilang bayan noong June 25 ngayong taon. Ayon kay Pozorubio Chief of Police Major Napoleon Election III, kasama nila ang mga biktimang na hold up sa nasabing warehouse nang magtungo sila sa Bukawi, Bulacan Police Station upang makipag-ugnayan hinggil sa 3 katao na nahuli sa NLEX Bukawi Toll Plaza sa Bulacan noong June 26. At dito'y positibong kinilala ng mga biktima ang 3 suspect na silang pumasok sa warehouse at nang hold up sa kanila na tinangay ang nasa 300,000 pisong cash pati ang kanilang mga cellphones. Sinampahan na ng kaukulang kaso ang 3 suspect habang inaalam pa ang pampagkakakilanlan ng 2 nilang kasamahan. Matatandang naganap ang pang-hold up sa nabanggit na express delivery warehouse noong gabi ng June 25 sa Barangay Batakel, Pozorubio, kung saan ay ginapos pa ang mga biktima. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Samantala, kumpiyansa naman si Senador Ping Lacson na hindi magpapadaig si Ombudsman Boying Remulla sa pressure mula sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kaugnay ito ng pagkakasaan ng mga INC member ng surprise rally para questionin ang planong pagsasampa ng kasong plunder kay Senador Rodante Marcoleta. Sa kanyang social media post, sinabi ni Lacson na matatag si Remulla bilang isang Caviteño. Umaasaan niya ang senador na itutuloy pa rin ng ombudsman ang pagkakaso kay Marcoleta kaugnay ng pagtanggap nito ng 75 million pesos na donasyon noong siya ay isang kongresista pa lamang. Balitang Prompty. Samantala, inalmahan naman ni Senador Rodante Marcoleta ang nakaambang plunder case laban sa kanya. Sa kanyang Facebook page, sinabi ni Marcoleta na walang ibang layunin ng ombudsman kundi patahimikin siya sa issue ng flood control scandal at mapigilang lumahok sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binanggit ni Ombudsman Crispin Remulla na kakasuhan ng plunder ang senador dahil sa pagtanggi na ideklara ang kanyang tinanggap na campaign contributions na nagkakahalaga po ng 75 million pesos noong nakalipas na halalan. Ayon kay Marcoleta, halatang planado ang misyon ng ombudsman laban sa kanya. Balitang Prompty. Samantala, balita naman mula sa Central Luzon, 2 batang lalaki na lunod sa River Dam sa Hermosa, Bataan. Ibalita mo yan na Rich 37, Danny Kumilang. Nasawi ang 2 batang lalaki na may edad 12 at 8 matapos malunod habang naliligo sila sa isang river dam sa Barangay Kulis, Hermosa, Bataan nitong Martes ng hapon. Batay sa ulat ng Hermosa Municipal Police Station, ang mga biktima ay kinilala lamang sa kanilang mga alias na JJ at Riley ay naliligo kasama ang isa pang bata sa Gasak River Dam sa sitio Gasak bandang alas 5:15 kahapon. Ayon sa nag-iisang saksi, napunta ang 2 bata sa mas malalim na bahagi ng ilog kung saan nahirapan silang lumutang hanggang sa tuluyan lumubog sa tubig. Nagawa namang humingi ng tulong ng saksi sa mga residente sa lugar dahilan upang magsagawa ng rescue operation ang mga tauhan ng Hermosa Municipal Police Station, MDRRMO at mga nagboluntaryo. Na-recover ang 2 bata at agad na isinailalim sa CPR bago isinugod sa Orani District Hospital. Gayunman, idiniklara ng attending physician ng ospital na dead on arrival ang 2 biktima.
patuloy pa ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari sa insidente. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Standby lang, Jocelyn Make. Itinanggi naman ng Malacanang ang paratang ng Iglesia ni Cristo na may umiiral na selective justice sa Administrasyong Marcos. Kasunod dito na isinagawa ang kilos protesta ng religious group bilang pagkondena sa kasong plunder na planong isampa ng Office of the Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang pinipili ang pamahalaan sa pagpapatupad ng batas. Gate niya, maging ang mga kaibigan o kaalyado ng administrasyon ay nakasuhan din at naharap din sa mga kasong plunder at katiwalian. Dagdag ni Castro, mismong si Senador Marcoleta ang umamin na tumanggap siya ng 75 million pesos na donasyon mula sa 3 individual ngunit hindi nagtutugma sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth SALN at Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Samantala, itinanggi ni Marcoleta ang anumang paglabaga at iginiit na pribadong pondo ang naturang donasyon. Balitang Prompty. Inaprobahan naman ng Senate Impeachment Court ang schedule sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na magsisimula sa July 6. Batay sa trial order na pirmado ni Senate President Sherwin Gatchalian, aabot ng 72 trial days. 62 araw dito ay inilaan para sa House Prosecution Panel at 30 naman para sa depensa. Isasagawa ang paglilitis tuwing araw ng Lunes, Martes at Miyerkules alas 12 ng tanghali hanggang alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon. Aabot naman sa 57 ang testigong ihaharap ng prosekusyon habang 45 naman ang ipepresenta ng depensa. Balitang Prompty. Usapang impeachment pa rin sa oras na alas 3:24, tiniyak naman po ni Senate President Sherwin Gatchalian na handang-handa na ang kapulungan para sa nalalapit nga na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Gatchalian ang pahayag matapos na magsagawa ng ocular inspection sa session hall at committee rooms ilang araw bago sumapit ang impeachment trial sa July 6. Ayon sa Pangulo ng Senado, nakaporma na bilang impeachment court ang session hall at nakaayos na rin ang upuan ng senator judges at ang prosecution at defense panel. Sinabi ni Gatchalian na kahit ang pwesto ng witness stand ay areglado na din. Inamin naman ng Senate President na magiging challenge at concern ay kung paano mabibigyan ng accommodation ng maraming tao na nais na masaksihan ang impeachment trial. Balitang Prompty. Samantala, balita muna tayo sa Western Visayas. Higit 71 milyong pisong halaga ng illegal na droga na recover. 218 drug suspect o drug personalities natimbog naman sa loob ng isang linggong anti-drug operation sa rehiyon. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. Umaabot sa 218 na mga drug personality ang natimbog ng pulisya sa 178 na anti-drug operations na isinagawa sa loob ng isang linggo sa Western Visayas. Resulta ito ng pinaigting na operasyon ng pulisya sa pagpamuno ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Acting Regional Director ng Police Regional Office 6. Nakumpiska ang 13,453.1 grams na suspected shabu at 143.46 grams na suspected marijuana na may standard drug price na 91.4 million pesos. Ayon kay Tuanyo, binibigyan ng importansya ang bawat anti-illegal drug accomplishment kahit ano pa kalaki o kaliit ang halaga ng na-recover. Ito'y dahil ang tunay na sukatan anya ng tagumpay ng pulisya ay hindi lamang ang halaga o dami ng drogang nasamsam, kundi ang mga buhay na nailigtas at mga pamilyang naprotektahan mula sa pinsalang dulot ng illegal na droga. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty.
Samantala, sa iba pa nating mga balita, may aumento sa arawang sahod ang mga manggagawa sa National Capital Region. Batay sa wage order ng Department of Labor and Employment, tataas ng 85 pesos ang sweldo ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ibibigay ito sa dalawang tranche. Ang unang bahagi ng sweldo ay nagkakahalaga po ng 60 pesos. Ibibigay epektibo sa July 19 habang ang natitirang 25 pesos ay ipatutupad naman sa January 20, 2027. Bunsod nito ay magiging 780 pesos na. Ang minimum wage ng mga manggagawa sa non-agriculture sector habang 743 naman sa nasa retail service and manufacturing services na may mas mababa sa 10 empleyado. Ayon sa DOLE, mahigit 1.1 milyong manggagawa sa NCR ang makikinabang sa wage increase. Ito na po ang pinakamalaking single wage hike na inaprobahan ng Department of Labor and Employment sa rehiyon. Balitang Prompty. Standby Jimmy Angay-Angay. Barya na nga, installment pa. Ito po ang matapang naman na reaksyon ng kamanggagawa party list representative na si Ellie San Fernando kasunod ng anunsyo ng Department of Labor and Employment na may 85 pesos na dagdag na daily wage sa National Capital Region. Ayon kay San Fernando, mistulang nabudol ang mga manggagawa dahil barya lang ang ibinigay sa kabila po ng pagyayabang ng Department of Labor and Employment na ito na ang pinakamalaking wage increase sa Metro Manila. Binatikos din ng mambabatas ang binalangkas na installment na pagbibigay ng aumento kung saan ay 60 muna ang matatanggap sa July 19 habang ang natitirang 25 ay sa susunod na taon pa. Dahil dito iginate po ni San Fernando na dapat nang pagtibayin ang legislated wage hike sa Kamara na nagsusulong po ng aumentong 200 pesos hanggang sa 1,200 pesos dahil biguan niyang tumugon ang mga Regional Wage Board sa panawagang magkaroon ng nakabubuhay na sahod ang mga ordinaryong manggagawa. Balitang Prompty. Dinepensahan naman ng Malacanang ang inaprobahang 85 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Gate po ng Malacanang, dapat ay balansehin ang kapakanan ng mga manggagawa at ang kakayahan ng mga negosyo na magbayad ng mas mataas na sahod. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kinikilala ng pamahalaan ang hirap na pinagdaraanan ng mga manggagawa, ngunit kailangan din na isaalang-alang ang kakayahan naman ng mga employer para maiwasan ang posibleng pagbabawas ng mga manggagawa. Ayun tinatawag ho na mass layoff. Maliwanag naman po ni Castro, ang mga panukalang 200 peso legislated wage hike ay nasa saklaw ng Kongreso habang ang pagtatakda naman ng regional wage increase ay nasa jurisdiksyon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Tinatayang mahigit na 1.1 milyong minimum wage earners sa Metro Manila o sa National Capital Region ang makikinabang sa wage order na magpapatupad ng 60 pesos na aumento sa July 19 habang ang karagdagan 25 pesos sa January 2027. Balitang Prompty. Alas 3:32 na po ng umaga, puntahan na natin ang Eastern Visayas. Batang bayani sa San Jose National High School, Tacloban na biktima din po ng pamamaril na ilibing na. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Inihatid na sa kaniyang huling hantungan kahapon si Chris Lawrence Fabian, isa sa 3 estudyanteng nasawi sa naganap na mass shooting sa San Jose National High School, Tacloban City noong Hunyo 22. Nilibing siya sa Superior Memorial Garden sa lungsod. Si Chris ay aktibong miyembro ng Boy Scout of the Philippines at kininala sa kaniyang mga kaklase bilang isang bayani. Ayon sa mga nakasaksi at sa mga kumalat na video sa social media, buong tapang niyang inawakan at sinarang pintuan ng kailang silid-aralan upang pigilan na armadong manong sospek makapasok at mapahamak ang iba pa niyang kaklase.
Dahil sa kaniyang kabayanihan, maraming residente, kaibigan, mga kapwa Boy Scout ang nagbigay pugay at patuloy na nawagan ng hustisya para sa kaniyang pagkamatay. Samantalang papatuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa madugong insidente na ikinasawi ng 3 mag-aaral at ikinasugat ng 20 iba pa. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jimmy. Kaugnay pa rin po ng balitang yan. Isa namang grade 7 student ang sumuko sa otoridad matapos na saksakin ang kapwa estudyante na 14 anyos sa labas ng Sumag National High School sa Bacolod City. Ayon sa Police Regional Office, Negros Island Region, nagtamo ng minor stab wound sa kaliwang braso at sa tagiliran ang grade 8 student na biktima. Nangyari ang insidente pasado alas 4 ng hapon noong Lunes. Ligtas na ang biktima habang iniimbestigahan naman ang motibo sa pananaksak ng suspect na kinilalang isang child in conflict with the law. Balitang Prompty. Samantala, kapwa ban na sa Pilipinas ang larong Gorbak sa Google Play at maging sa Steam platforms. Ito po ang inanunsyo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center matapos nakatiga ng Google at Steam ang kanilang kahilingan na i-take down na ang Gorbaks game. Kasunod dito ng desisyon ng CICC na ipagbawal na ang controversial na online game matapos ang isa sa mga batang suspect sa pamamaril sa Leyte ay umaming lulong sa naturang laro. Bunsod po ng desisyon ng Google Play at Steam, hindi na ma-access ang Gorbaks game ng sinuman mula sa Pilipinas. Welcome naman kay DICT Secretary Henry Aguda ang desisyon ng Google at ng Steam na makipagtulungan sa pamahalaan ng Pilipinas. Balitang Prompty. Pagmumultahin naman ng hanggang 50 milyong piso ang mga social media platforms na mabibigong protektahan ng mga bata laban sa mga mapaminsalang online content. Ito'y kapag naging ganap na batas na ang House Bill 9965 o ang Children's Social Media Safety Act na inihain ni na Speaker Bogie D at Majority Leader Sandro Marcos. Layunin po ng panukala na obligahin ang mga social media platform na magpatupad ng age verification, parental controls at mga hakbang laban sa mapaminsalang online content. Sa ilalim din ng panukalang ito, ipagbabawal ang paggamit ng social media ng mga batang wala pang 13 years old. Para naman sa mga edad 13 at 17, kailangan po ng pahintulot ng magulang at patuloy na pangangasiwa ng magulang o guardian. Maaari pa ring mapatawa ng 5 milyong piso hanggang sa 10 milyong pisong multa ang mga platform na hindi kaagad kikilos laban sa ipinagbabawal na account. Balitang Prompty. Akala ko pa naman tungkol ito doon sa mga monitoring ng mga content na inilalagay sa social media. Babawalan lang pala yung mga bata. Sana mapasama din ho doon sa panukala yung pagbabawal din po doon sa mga online content na posible pong maka-impluwensya sa mental health ng isang bata. O kung hindi man po ng bata, kasi hindi kahit nasabihin na may cellphone ng bata at hindi po sila makakapanood ng anumang video sa YouTube. Pero kapag kuminsan hinihiram ho ng mga bata, hinihiram ng mga bata ang cellphone ng kanilang mga magulang. Ito namang mga magulang kung minsan dahil sa sobrang kabisihan at para hindi na lang maging makulit si bata, ipapahiram ang cellphone nang hindi nalalaman na may pinapanood na palang kakaiba sa mga social media at ganoon din po sa mga live streaming. Sana po pati po yung mga content na posible ho na makaapekto sa mental health ng mga bata inyo hong magawa ng paraan na malimita. Marami din ho kasi sa mga social media at sa mga live streaming yung mga online gamer na naglalaro ho daw itong mga
Kagaya niya no Roblox, may mga nag-upload ho niyan. May nag-upload ho sa live stream na pinapanood naman ho ng mga bata. Hindi man sila naglalaro, inaaliw ho ang sarili sa pamamagitan ng panonood. Alas 3:38, puntahan muna natin ang Northern Samar. Coast Guard Northern Samar, patuloy daw po na nakahanta sa banta naman ng LPA. Ibalita mo yan na Reach 34, Jane Galit Bantayan. Patuloy ang paghahanda ng Coast Guard Station Northern Samar sa banta ng LPA dito sa probinsya. Nagkipag-ugnayan ang Coast Guard sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office upang paghandaan ang sama ng panahon. Kabilang sa paghahanda ng Coast Guard ang pagbabantay sa mga coastal communities sa area of responsibility. Nakahanda na ang mga personnel, maging ang mga equipments sa posibleng emergency response. Bahagi naman ng Coastal Security Patrols nagkaroon ng information dissemination hinggil sa mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Kaugnay ng sabing LPA, tiniyak naman ng DSWD Eastern Visayas na mayroong available resources ang opisina sa posibleng epekto nito. Ayon sa DSWD Eastern Visayas, mayroong 135,836,000 na available resources na nakaproposisyon sa DSWD Regional Resource Operation Center at mga strategic areas. Kabilang dito ang mga family food boxes, ready-to-eat food packs at non-food items at mga standby funds na maaaring magamit sa relief operations. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, isinusulong ngayon sa Kamara ang mas mahigpit na parusa laban naman sa mga may-ari ng baril na nagpapabaya sa pag-iingat ng kanilang mga armas. Ayon kay Akbayan Representative Chel Jokno, dapat na muling pag-aralan ang umiiral na batas sa ilalim ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Paliwanag ni Jokno, bagamat umiiral po ang naturang batas, administrative penalty lamang ang ipinapataw sa mga may-ari ng baril tulad ng pagbawi o pagsuspindi ng kanilang lisensya. Hit ni Jokno, dapat ay magkaroon po ng pananagutang kriminal ang mga nagpapabaya kung kanilang baril ay nagamit po sa isang krimen, lalo na kung napunta ito sa mga menor de edad. Ginawa ng mambabatas ang hakbang kasunod na nangyaring shooting incident sa San Jose National High School kung saan ay 3 ang nasawi habang 20 naman ang nasugatan, habang 2 menor de edad din ang suspect. Balitang Promdi. Hinatulan naman ng guilty ang 7 sa 11 akusado sa kasong kidnapping sa isang 78 years old na businesswoman noong September 2028. Ayon sa Quezon City Regional Trial Court Branch 225, sinentensyahan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong ng walang parole ang 7 convicted, kabilang na po ang isang dating militar, 2 Marines at 1 sundalo. Bukod sa pagkakabilanggo, pinagbabayad din po sila ng tig 300,000 civil, moral at exemplary damages. 4 na iba pang akusado ang napawalang sala dahil sa kakulangan ng ebidensya, kabilang ang ilang naging aid sa tagabantay ng biktima. Noong September 11, 2025, dinukot ang negosyante at dinala sa isang bangko at pilit na ipinawithdraw sa kanya ang 8.1 million pesos na laman ng kanyang account. Bukod dito ay nagdemand din ng 150 million pesos na ransom money ang mga kidnapper, kung saan dito na nagsumbong ang mga kaanak ng biktima dahilan upang maaresto sila sa isang operasyon. Balitang Promdi. Balita naman mula sa Davao. Standby June, babae patay matapos na masagasaan ng prime mover truck sa Panabos City sa Davao del Norte. Ibalita mo yan, June Suter ng Aksyon Radyo Davao.
namatay ang isang hindi pa nakikilalang babae matapos siyang masagasaan na isang prime mover truck Martes ng hapon, Hunyo 30 sa Purok Lapu-Lapu, Barangay San Pedro, Panabo City, Davao del Norte. Batay sa paunang investigasyon, pauwi na sana ang biktima habang minamaniho ang kanyang electric bike nang maganap ang insidente. Dahil sa tindi ng pagkakasagasa, nagtamo siya ng matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Agad namang rumisponde ang mga otoridad sa lugar upang magsagawa ng investigasyon at pangalagaan ng pinangyarihan ng aksidente. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng mga investigador ang pagkinanlan ng biktima dahil wala itong dalang anumang identification card na mangyari ang insidente. Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang masusing investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at ang posibleng pananagutan kaugnay ng aksidente. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Naharap naman sa kasong kriminal at administratibo ang isang police corporal matapos na molestyahin ang 8 taong gulang na batang babae sa Taguig City. Batay sa reklamong inihain ng National Capital o ng National Police Commission o NAPOLCOM, nakuhanan po ng CCTV footage ang pulis habang pinipigilan ang isang bata. Makikita rin sa video na pilit nitong inilalapit ang kanyang mukha sa bata noong June 21. Ayon sa ina ng biktima, ibinulong umano ng pulis sa bata na mas maganda pa siya sa kanyang misis, kaya humihiling ito ng kiss o ng halik. Sibak na sa pwesto ang pulis at sinampahan siya ng mga kasong paglabag sa Safe Spaces Act at child abuse, bukod pa sa mga administratibong reklamong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:43 na po ng umaga. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Prompty. Balitang Prompty. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon dito sa ating programa. Ito po ang Balitang Prompty. Kumusta na po ang ating mga kababayan dito ho sa Metro Manila? Ganon din po sa ating mga kababayan all over the world na nakatutok sa mga kaganapan dito po sa ating bansa. Pinaka-latest ho, syempre dito nga ating binabantayan na bagyo. Kahapon makulimlim Makulimlim, hindi lang pala makulimlim, nag-uulan dito ho sa Metro Manila at sa malaking bahagi ho ng Luzon. Kabilang na ho dyan sa Mimaropa, ito po ay dahil sa low pressure area na inaasahan po na magiging isang bagyo at tatawagin sa pangalang Henry. Pero sabi po ng Pag-asa, kung maging bagyo man po ito ay mahinang bagyo lamang. Pero palalakasin nito ang habagat na siyang nakatutulong po para magkaroon po ng mga malalakas na mga pag-ulan. Pero sa kabila ho ng mga pag-ulan na yan, hindi po napigilan at nabulaga pa ang marami. Dito po sa isinagawang kilos protesta ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Yan po ay bilang pagsuporta daw kay Senador Marcoleta at pagkondena doon sa plano ng ombudsman na siya ay kasuhan ng kasong plunder o siya ay sampahan ng kasong plunder dahil sa pagtanggap ng donasyon na kanyang hindi po isinama sa statement of assets statement of contributions yon. Statement of contributions and expenditure o SOSE noong nakalipas na halalan. Ang pinupunto po ng INC, bakit daw ho hindi naunang kasuhan yung mga taong isinasangkot sa flood control anomalies? Napakarami pa daw hong mga pangalan, napakarami pa pong mga individual ang patuloy na nakaliligtas sa kabila ho ng pagturo na sa kanila na sila ho ay kasali kasama sa mga namunini dyan sa mga flood control
na hindi naman naipatupad o kaya naman po ay substandard. Habang itong kay Senador Marcoleta ay yung kabiguan lamang sa SOSE at hindi pagdadeklara sa SOSE ng kanyang 75 milyong pisong natanggap na donasyon mula sa mga pribadong individual at hindi naman daw ho mula sa kaban ng bayan. Yun ho ang sinasabi ng ating kapatiran dyan sa INC na hindi ho napigilan ang kanilang pagsasagawa ng aktibidad ng programa dyan po sa EDSA People Power Monument. Noong umaga po kahapon ay nagkaroon din po ng maikling programa dyan sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila, pero sila po'y lumipat din o yung iba naman ay nagsiuwian na rin. Yung iba'y lumipat po dyan sa may EDSA. Tuloy pa rin ho ang kilos protesta, ang mga programa ngayong araw na ito hanggang mamayang gabi. At ang pakiusap lamang ho ng Quezon City LGU, maging ng ating MMDA at ng QCPD, magbigay ho ng daan para sa ating mga motorista dahil wala naman pong sususpindihing klase o pasok sa trabaho. At gayon din po ay business as usual ang ating kalakaran dito po sa Metro Manila. So yung mga may pasok ho ay papasok. Yung mga daraan ho dyan sa bahaging na yan ng EDSA ay dapat daw pong mayroong madaanan. Might as well doon sa mga dadaan po dyan ng mga kababayan natin, pinakamaganda po'y umiwas na lamang o kaya naman ay pumasok ng mas maaga upang hindi malate o maabala dyan sa programa ho ng INC. Sa kabila po niyan, ang Malacanang nakamonitor. In fact, kahapon po ay nagkansela na po ng kanyang mga aktibidad ang Pangulo. Pero yung kanyang state visit sa Canada today, ang kanyang flight, yan daw po'y tuloy na tuloy sa kabila po ng mga nangyayari po na mga programa at kilos protesta dito po sa Pilipinas. Ang sabi po ng Malacanang, hindi naman nila nakikitang threat o banta itong mga isinasagawang demonstrasyon at sa halip ay iginagalang daw po ng Malacanang ang kalayaan po at karapatan sa pamamahayag ng ating mga kababayan basta't nasunod lamang daw ho sa batas. At sa iba pang balita, good news nga ba? Siguro naman, kahit papaano good news naman po yung 85 pesos na aumento sa sahod ng ating mga minimum wage earner dito po sa Metro Manila. Bagamat, sabi nga ho nung ilan sa ating mga labor groups, parang limos lang dahil hindi pa rin daw po ito makasasapata sa tunay na gastusin sa araw-araw ng ating mga manggagawa. Pero ang sa akin mabuti na yun kaysa sa wala tayong matanggap na aumento, ano? At yun nga lamang, nakalulungkot lang doon, yung 25 na nga lang, hinati pa 85 pesos hinati. Yung 60 po ay sa July 19, okay good. Yung 25 pesos, naku, mag-iintay pa tayo hanggang sa January 2027 o next year. Yan ho ay ang magiging kasunod po niya sa Metro Manila. Ang mga susunod naman na re-reviewin ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ay yung sa mga probinsya. Kasi di ba po meron pong direktiba noon ng Pangulo, kada mag-aanibersaryo ho ang aumento na ipinatupad sa mga manggagawa sa bawat rehiyon. Dapat yan po ay nare-review na at magpapatupad po ulit kung magkakaroon ng kasunduan at pagsang-ayon ng lahat ng stakeholders sa susunod na dagdag sahod. Yun ang sinasabi ho. Isang magandang umaga muna kay Romeo Ricardo. Good morning. Sabi ni Andoy the Great, hindi pa tapos ang rally pero sabi baka maya ay uwian na.
mamaya daw pong alas 8 pa ng gabi ang permit na ibinigay po para sa INC. Ang sabi naman ho nung iba ay ang sabi ang permit ay hanggang alas 8 lang, pero depende ho sa magiging sitwasyon, posible ho na ma-extend pa kung sakasakali. At mag-a-apply na lamang ho ng panibagong permit ngayon para sa mga susunod na araw kung sakali na itutuloy pa o ihihinto na. Depende po sa pamunuan po ng INC. Sabi ni Loiteo Natum, ang totoo po, hindi po si Marcoleta ang kanilang dinedepensahan, kundi po ang impeachment kay Vice President Sara. Sabi naman dito, hindi sumama ang ilan dahil baka lumakas ang ulan. Isang magandang umaga po kay Romeo Ricardo. Ayan, kay Romeo Ricardo. Ganon din kay Bong Abada. Have a nice day din po. Kay Cors Navarro Galindez, good morning. Binabati rin po natin ang isang magandang umaga. Happy listening, happy viewing do sa ating pong mga nasa Facebook, nakatutok at nakamonitor po sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay, pagtugay-gay dito po sa ating programa. Good morning kay Ma'am Becky Tisuka. Ganon din po kay Ma'am Evan Lang, kay Ma'am Ivy Gutierrez, si Sir Bentong, nabuhay ulit. Magaling ka na ba, Sir Bentong? Good morning po sa inyo. Kay Filemon Mamuad, isang magandang umaga rin ho. Binabati rin po natin ang isang mapagpalang umaga. Good morning and happy viewing. Kay Luis Sagun. Kay Pacifico Morelios, good morning po Sir Pacifico Morelios, at kay Sir Ed Puyawan, mga avid listener natin to ng DZRH. Kung minsan nandyan, minsan wala, pero okay lang, naintindihan natin. Tessie Pindon, magandang umaga mula sa Tungkod, Santa Maria, Bulacan. Basilio Caubalejo, good morning Sir Basilio Caubalejo. Ingat ho kayo dyan. Malakas ho ba ang ulan sa Puerto Galera Oriental, Mindoro ngayon? Kasi ang sabi ho ng Pag-asa kagabi nasa bahagi po ng coastal water po ng Puerto Galera Oriental, Mindoro ang low pressure area. Helen Dagil sa Maniego, isang magandang umaga. Sa mga taga Dumaraw, Capiz, kay Ang, good morning, at kay Gary Corpus. Allen Sagala, good morning. Ganon din kay Tarsila Espiritu Castro. Doon sa ating mga kababayan ho na nagdiriwang ng kaarawan ngayon, happy birthday. Lalong-lalo na kay Ana Cruz ng San Mateo. Binabati po natin ang isang maligayang kaarawan. Ang pagbati po ay mula kay Maria Morena Kitchon Sobre Peña. Happy Fiesta din, Piat Cagayan, bukas July 2. Binabati rin po natin Vernilo Sanyosa at sa lahat po ng mga tagapakinig, lahat po ng tumututok dito sa ating programa. Thank you very much. In the meantime, tayo po yung magpapaalam na. Sumayin niyo po ang balitang Promdi ngayon pong araw ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Hulyo. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod naman si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga, Pilipinas. Pilipinas ang oras, alas 3:56 na po ng umaga. Good morning and happy Wednesday. Sa loob ng 80